When I was a kid, mga lodi, isa akong uhuging bata. Noong mga panahong yun kasi, ay hindi pa gaanong usong mga gadget sa aming mga bata. Mga panahong puro paglalaro ng text at pogs lamang ng maghapon ang inaatupag ng mga batang katulad ko. Yun, panalo na naman ako. Akin na yung bayad mo. Ha? Bakit ako magbabayad? Pinektusan mo yung tira mo kanina eh. Di ba sabi ko bawal may pektus? Madaya ka, madaya. Sus, talo ka lang eh. Pagbayad ka na, mahinang nila lang. Baka ikaw. Tsaka, bakit naman ako magbabayad sa isang madayang katulad mo? Ang tapang mo ha, gusto mo suntukan? Uy, away oh. Sige nga, hawakan mo nga tenga kung matapang. Man, ulam. Mga pre, tama na, masama makipag-away. Tumigil ka nga. Hindi ko pa nahahawakan yung tenga niya eh. Tama na yan pre. Kalma, may mga batang nanonood oh. Ay, sorry. Sao lang, nagkakamali. Hello sa mga magaganda at gwapo kong mga viewers dyan, katulad ko. Kumusta kayong lahat? Okay na sana eh, kaso dinugtungan mo pa. Shut up. So, nakita niyo naman sa title kung saan patungkol ang video natin ngayon. Dito niyo na malalaman yung mga kaletsihan na pinaggagawa ko nung bata pa ako. When I was bata pa, mga gar, you know, yung mga panahon na supot pa tayo, namulat na ako sa realidad ng buhay. Realidad na may mahal na siyang iba. Joke lang. Nung bata pa ako, mga tol, isa sa mga naging libangan ko ay yung pinagtitripan at ginagawa kong laruan ng mga bagay-bagay. Gaya na lang ng ipit na binili ni mama na pinagtripan at pinagdugtong-dugtong ko para gawing robot-robot, di ba? Napakalupit, nakagawa tayo ng DIY toy robot. Wala poor lang tayo kaya DIY toy robot lang sapat na. Optimum Pride Transform! Minsan, naibibilhan din naman ako noon ng laruan. Pero dahil hindi tayo rich kid, may mga times na hindi ako naibibilhan kapag wala talaga kaming pera. Ma, bili mo ako nun. Alin? You know, yung espada. Laruan na naman. Hindi mo naman makakain yan. Wala tayong pera kaya halika na. Ma naman ganda-ganda nun oh. Sige na ma. Naku, mukhang ayaw pahawat ng batang to. Mukhang kailangan ko na naman gamitin ang ipinagbabawal na teknik ng mga nanay na katulad ko. Anak, hindi ako tumatain ng pera. May mga laruan ka pa naman sa bahay, di ba? Magpapabili ka na naman. Tsaka alam mo ba, may pulis na nagbabantay dito at hinuhuli niya yung mga makukulit na bata. Kapag hindi ka pa tumigil, huhulihin ka nun. Gusto mo ba yon? Isa lang yan sa mga kakaibang teknik na ginagamit ng mga nanay natin para lang hindi na tayo magpabili ng laruan. Paalam, laruang espada. Mukhang hanggang dito na lang. Talagang hanggang dito na lang dahil hindi ka rich kid para mabili mo lahat ng gusto mo. Defeat. Isa din sa mga naging libangan ko nung bata ko yung pag-aalaga ng gagamba. Pero dahil sa isa tayong mahinang nilalang, hindi ako nun marunong manghuli ng gagamba. Kaya naman nagpapatulong na lang ako manghuli sa kapatid ko. What's up, big bro? Baka naman pwede mo ako ihanap ng gagamba. Nani? Isang delikadong operasyon na naman to. Sige, pero alam mo naman siguro na delikado tong pinasok mo, di ba? Dahil tanghali na naman ngayon at oras na para patulugin na naman tayo ni mama. Kaya kailangan na nating tumakas ngayon sa lalong madaling panahon bago pa tayo patulugin. Tumakas sino? Nani? Sinong tatakas at sinong tatakasan ninyo? Wait. Tingin nyo ba talaga makakatakas kayo? At sila nga ay nahuli at napilitang matulog kahit labag sa kanilang mga damdamin. Pero dahil mga certified batang pasaway kami, nagawa pa rin naming magplano ng isang napakabonak na plan B. So ito ang plan B. Magtutulog-tulugan tayo hanggang sa makatulog si mama saka tayo tatakas. Okay? Okay. Copy that. Hoy, tulog na ata si mama. Talaga? Ayos. So, wag niyong gagayahin tong mga batang to, okay? Dahil 100% garantiya, masisira ang buhay nyo. At nang makatakas na nga kami sa nanay namin, agad-agad na kaming pupunta sa area kung saan namin isasagawa ang operasyon. Kung saan kami manghuhuli ng gagamba.
Ito, matibay itong sapot. Panigurado, legit na gagamba to. Ganyan kami maghanap ng gagamba dati. Maghahanap kami ng mga bakas ng sapot, saka tinitest namin kung matibay ba yung sapot na nakita namin. Kapag matibay kasi yung sapot, malaki yung chance na pwedeng ipanlaban yung gagamba na may-ari ng sapot na yon. Kapag ka malambot naman yung sapot na nakikita namin, inaasahan na agad namin na gagambang talon lang yung may-ari ng sapot na yon or gagamba na hindi pwedeng panlaban. Ayan, big bro, matibay nga yung sapot. Tama ka dyan, lil bro. Kaya simulan na natin ang operasyon. Susundan natin kung saan papunta tong sapot at hindi magtatagal, mapapasa kamay na natin ang nilalang na matagal na nating hinahanap. Wah! Alright, let's do this. At ayun, sinundan namin kung saan papunta yung sapot at hindi kami nagkamali dahil nakakita kami ng gagambang tigre. Dahil nga may gagamba na ako, agad-agad ko nang ilalaban to sa ibang gagamba. Wala gusto ko nang masubukan ng combat skills ng brand new kong gagamba. Let the battle begin! Pagkalagay ko pa lang ng gagamba ko sa stick, sumugod na kaagad. Dito na red punch! Anong napakabilis niya? Holy sweat! Nanalo yung gagamba ko sa una niyang laban at naipanalo niya din yung mga sumunod niya pang laban kahit na nagtatamo siya ng mga pinsala sa katawan kapag lumalaban siya. Kaya naman ginagamot ko siya gamit ang mahiwagang katas ng dahon ng ampalaya. At mga gar, napaka-epektibo ng katas ng dahon ng ampalaya sa gagamba ko dahil mabilis siyang gumagaling kapag ginagamot ko siya gamit yun. Pero one time, namatay yung gagamba ko at iniwan ako ng nag-iisa. RIP sa'yo, gagambang tigre. Napakasakit pero kailangan kong tanggapin. At ayun, namatay nga yung gagamba ko at inihatid ko siya sa kanyang huling hantungan. So mag-comment kayo kung ginawa nyo rin ba tong kalokohang to nung bata kayo. Libangan ko pa dati nung bata ako na maglaro ng snake at bounce sa dikipad na cellphone ng mama ko. Dito din ako na-addict dati. At dito din ako nabwisit kapag palagi akong namamatay sa laro. May isa pa akong libangan dati at yun ay ang panonood ng Dragon Ball at Slam Dunk na inaabangan ko kada umaga at biglang lumabo ang TV kaya naman tinapik-tapik ko ito para luminaw. Pero kapag hindi pa rin lumilinaw, pupunta na ako sa labas ng bahay para ikutin ang antena. Lil bro, konting ikot pa. Ayan, okay na. At may bigla na namang nagpahina sa volume ng TV at sasabihin sa inyo na, saglit, hinaan muna natin tong volume ng TV. Papakinggan ko lang yung kapitbahay. Parang nag-aaway si Maring Tess at paring Alberto So, ilan lang yan sa mga childhood libangan ko na hanggang alaala na lang. Yun, grabe no. 5 months akong nawala. Meron kasi akong ginawang animation noon bago to. And nasimulan ko na talaga siya. Kaso hindi ko siya tinuloy for some reason talaga na never mind. Basta dahil dun kaya natagalan ako mag-upload. Pero ang importante, natapos ko pa rin tong animation na to at nakabalik na ako ngayon dito. Miss nyo ba ako guys? Nga pala, pakifollow nyo na ako sa mga social media accounts ko na nakalagay dito sa screen ngayon. At kung nakarelate kayo sa content natin ngayon, comment nyo lang sa baba kung ano yung mga childhood libangan nyo. And nga pala guys, mag-suggest kayo ng content na gusto nyong i-content ko next animation para ma-content natin yan. Nga pala, i-visit nyo na rin yung Facebook page ko guys. Nagawa rin ako dun ng mga tutorial videos kung paano gumawa ng animation. So ayun lang, subscribe and kita-kits sa next video.